kasi namiss ko kayo lahat. Yes! Sa malaking pagkakataon mo na nakasama ko muli kayo from 4 months, almost 4 months na tayo nag-lockdown. Almost 4 months mo na hindi na nagkasama-sama. And I'm really glad kasi sa kabila ng ganitong sitwasyon natin, nakikita ko kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang doon, nakikita ko yung mga puso ninyo na talagang gusto na maglingkod sa Panginoon. Sa Diyos malahala na puli. And I just want to thank God dahil naging safe po yung flight namin. Praise God kasi nakarating po kami na maayos. And medyo nervous talaga ako. This is my first time to stand and speak the word of God at the church. But God, praise God kasi ginagamit mo ako somehow sa mga kabataan. But syempre pa ko yung mga kabataan, di ba naman ko yung mga may edad na. Hindi naman lahat may edad. Hindi naman ko lahat may edad. But I know na yung, ito yung mga mature, mga bata pa rin, sabi ng pastor. But before we start, tayo kung lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lubos ang pasasalamat namin, Panginoon. Salamat sa pagkakataon muli nakabalik kami sa pagsasamba sa inyo sa aming iglesia, Panginoon. Salamat o Diyos sa pribilehyo, salamat o God sa oras na ito. And we want, Father, to take this chance, this opportunity, O God, to listen upon your word, Father. May you, God, use me, Father, as a vessel to glorify you, to speak to your people, Father. Speak, O God, upon their hearts, upon our ears, O God, upon our eyes, Father. Lord, reveal us what you want for us, Father. Lord, have your way in this place. You are the one that will be exalted and glorified. To you alone, Father, be all the glory and honor in Jesus' name. Amen. So, kamusta po ang quarantine natin, mga kapatid? Ako yung iba, ang ganda ng mga hugis ng chat. Amen. Makatang nagkaroon ng pandesal sa pisngi. Praise the Lord. So, participation mo, okay po ba? Pag okay yung quarantine niyo, ganun mo. Okay po ba? Kung hindi, pwede nyo maging half or pwede nyo sabihin ng tingnan. Amen? Praise God! Halatang napakabuti sa buhay natin. And dahil ngayon po, gaya na sabi ng ating pastor, it is the new normal. New normality, o nueva normalidad sa Espanya, which is, ano dito ngayon, 21st? Yeah. 21st of June is kaganapin ngayon yung nueva normalidad. Kung papansinin niyo, ano nga ba yung nueva normalidad? Makikita natin sa TV, makikita natin sa mga anuncios. But, ang nueva normalidad kasi, yun yung bagong phase natin. Di ba? Past weeks, nandun yung phase 1, phase 2, phase 3. But starting from today, it is the nueva normalidad. So I want to tackle this theme. Yung title po ng ating pagsasaluhan is Welcome New Normality. Amen? Yun yung title natin for today. So, from the 15th of March, di ba Father's Day celebration niyo po sana yun, na hindi naganap. Lahat po tayo in that moment, kasi nung nasa Palma din po kami, sabi namin, may church ba? Alas 12 na ng gabi, naghihintay kami. May church ba kinabukasan? Kasi yung gobyerno nagsabi ng state of alarm. Paano yan? Meron pa church? Wala. Atin kami hindi. Anong oras na nakaprepare yung mga damit tayo pa church? But, ano doon yung state of alarm na binigay sa atin. So, on that period of 2 months, naging, ano doon lang tayo sa bahay, wala tayong ginagawa, yung iba nawala ng trabaho, yung iba, nagstay na lang. But after noon, within 2 months, little by little, binibigyan na tayo ng phase 1, na medyo konting stricto, na konting yung may oras ka para mag-jogging, may oras ka para mamasyal. Ando doon yung phase 2 na pwede kang pumunta half of the church, doon lang yung pwedeng pumunta. Phase 3 ngayon, 75% na, praise the Lord. Even up to now, 75%. So, the thing is, this new normality, hindi masasabi nating normal. Ano doon man yung normality word, but it is not the normal thing. Amen? It is the new normality on which lahat tayo nakamask, lahat tayo nakagloves. But still, we know that God has a purpose in everything. Amen? Yung maaaring pwede natin sabihin normality kasi from today until December, sabi ni Pastor, but we never know hanggang kailan we will live on this situation. I'm not here to discourage everyone, but today I want to share 3 points kung paano natin i-barbiyan, o paano yung ma-handle natin ng maayos, o paano nga ba tayo pwedeng gumawa ng magandang gawa para sa Panginoon for this new phase. Amen? The first point ko na gusto kong i-share is the time perspective.
Lahat po tayo may, okay, yung first 3 points will be about perspective, okay? But the first point is time perspective. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. Sabi po doon, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. Amen? At hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandog na gantimpala ang Panginoon para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen? Itong sitwasyon natin ito, pagkamat ganito, actually pinagpala pa po tayo. Kasi may mga lugar sa may mga ibang bansa na hindi talaga sila makapagpuri sa Panginoon. Gustuhin man nila, underground, kung mahuli sila ng police, they will be persecuted. Itong mga sitwasyon natin ito, napagpala na kasi may live streaming na rin, mga kapatid, hello folks from internet. And malaking pagpapala mo sa atin kasi may distance man tayong 1.5 meter, yet we can still praise God, amen? Ando doon, sabi dito sa salita ng Diyos na mga napagdadaanan natin ay panandalian lamang. Hindi yung sa time natin, it is not forever. Itong sitwasyon na ito maaaring mag-cost ng 1 month, 2 months, 3 months, pero panandalian lamang. It will never be forever. Sabi din mo doon sa verse na yan ay hindi gaanong mabigat. Mabigat na po para sa atin mga kapatid. Silence means yes. Silence means yes. Amen. Pero kung mapansin ninyo, I know na may mga tao na wala ng trabaho, may mga tao wala tanggap na erte, may mga iba-ibang sitwasyon natin, iba nagpapatuloy, praise God. Pero even may apektado po ako about this situation. Yung company namin medyo shaky, na hindi mo alam, sabi nila within July 1 is magtatanggap ng mga tao. But we know one thing, that we have a great God. Amen. Whatever it happens, we have a great God. We never know kung ano mangyayari sa atin bukas. Hindi natin alam, wala tayong certainty, but we know one thing, that our God is great. Amen. Siya yung tutulong sa atin, siya yung gagabay sa atin. So in this situation, nothing is permanent. Yung work niyo, akala niyo na pinangahawakan niyo it's not permanent. It is temporary. Yung mga possessions, mga ari-arian na meron tayo, it's not permanent. Even yung mga standards of living, maaari may mga tao sobrang hirap, but they work hard, naging mayaman. It's not permanent. And even itong pandemic na to is not permanent. Amen? Maaari ngayon nararamdaman natin yung bigat kasi hindi natin nakikita yung beyond. But every situation in this world is temporary. Kaya sinabi ko doon sa verse 18, sabi niya, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Yung mga nakikita natin dito. Well, actually, yung mga virus nakikita ko sila, yung napakaliit na microscopic. So, it's not permanent. At ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tama yung mga paglilingkod natin sa Panginoon, yung binibigay natin yung puso natin sa Panginoon. Yun yung mga really things that counts in our lives. Itong pagpunta natin ng church na kahit ganito yung sitwasyon natin, we go here, we worship God. That is the thing that really counts according sa ating verse. At bakit sinabi sa Bible na hindi ka anong mabigat? Pero sa akin kasi 2 months na ako dito. 3 months na ako sa bahay. Parang ang daming mahaling nakikita niyo mga patay-patay doon. Pero kung babasahin natin sa Matthew chapter 24, verse 21. Matthew chapter 24, verse 21. Sabi mo doon, sapagkat ang mga panahong iyon, makararanas ang mga taong napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula nung nilikha ang mundo hanggang ngayon. Ito is speaking about tribulation, about yung talagang paghihirap na darating. So itong sitwasyon lang natin to maybe is period of grace pa rin kasi at least may mga kapatid na nag-provide. Yung baka puso na gusto mong bigay, God is still providing everything that we have. Yung nakakakain pa tayo, lockdown pero busog na busog tayo araw-araw. Mukhang hindi lockdown na mga, yung dahil na-enjoy mo lahat. You enjoy the presence of your family, hindi ka mag-isa. So, hindi pa ito yung kapighatian na sinasabi ng Biblia. So, we are blessed still kasi in this moment, kahit ganito nakapag-church pa tayo, amen? Ang mga bagay na ito yung temporary. Pero yung mga paglilingkod natin sa Panginoon ay yung mga bagay na eternal. Even yung mga
actual situations na mahirap sa ating buhay. They're temporary. May mga bagay na matatapos. Akala nyo minsan forever na. Natulog kayo, pagbangon nyo may problema na naman. Pero things finish. May mga bagay na natatapos. At isa yun ay mga heaviness at problema sa ating buhay. Maring, sino sa atin mga nalulungkot na nag-aalala? Itaas ang kamay. Wala na, amen. Praise the Lord. Mukhang ang Diyos talaga nagpapalakas sa atin, amen. Kasi alam natin na mga bagay ito temporary lang. So, when we serve God, He is the God who is eternal. And isa sa mga pinangahawakan ko sa sitwasyon kasi syempre affected din doon ako sa pandemic. Na alam ko na meron yung pangako ng ating Panginoon, which is, He is our Father. The God who is providing every need that we have. Amen. The most thing na maaaring pwede natin gawin in this situation is just give our best. Yung make our Father be pleased. Yung magalak siya sa lahat ng ginagawa natin, sa bawat pagkilos natin, sa bawat pagsalita natin. Yung lahat ng bagay kagagalak mo. Kasi ang isang ama kapag na pagalak niya yan, naku lahat ng gusto ng anak ibibigay. Maybe ano yung example ng daddy ko. Na when it's true, when you pleases your Father, you do what is right. You do yung mga bagay, ano yung bagay na hindi niya ibibigay, amen. Lalo yung ama natin Diyos na makapahirin sa lahat. Siya yung Diyos na kaya mag-provide lahat ng ating mga pangangailangan. So, alam niyo yung mga sitwasyon na to is temporary. Things changes. Even yung bata tayo, pagkakin natin. Temporary, everything is temporary. But there is one thing that is not changing, which is our God. Amen. Habang ini-imagine ko, sabi ko, Lord, napakabuti ninyo. Noong before pandemic, nakita namin na kayo yung Diyos na nagpuprotekta sa amin. How much more in this situation? You're the God who never changed and nag-provide na mga pangangailangan natin nung wala kaming trabaho. How much more in this situation? Amen? He is the unchanging God. Situation changes. People changes. Minsan yung mga attitude natin changes. But your God, who is great, will never change. Amen? Amen. Kaya ang encourage ko sa atin, just fix your eyes kasi we never know what is tomorrow. Yun yung sinasabi ng Biblia, fix your eyes on serving God, doing what is best for Him, because lahat ng ginagawa natin will have a reward. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi niya, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita ng mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen? At sinabi doon sa yung before niya na mayroong gantimpala para sa atin. So yung second point po na gusto ko i-share for today is vision's perspective about sa new normality. Kasi I want to share this kasi starting from today hanggang hindi pa natin alam kung kailan. Vision perspective. From this point hanggang we never know kung papatuloy mo itong sitwasyon natin. But Romans chapter 8 verse 28, it says, memorize niyo siya ko rito. Romans chapter 8 verse 28. And we know all things work together for good, for those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat ng mga bagay ay nagyayari for His purpose. Ito yung maganda para sa atin. Ano man yung loobin ng Panginoon, for sure it will be good. Amen? Hindi natin alam kung hanggang kailan, kaya sabi ko, but our vision in this situation is important. Kasi po, nowadays, nandito tayo sa church, may mga bagay na pwedeng i-apply, kaya nito pwede tayo magsamba, pero may mga bagay na hindi natin pwedeng i-apply, kaya nung afternoon service, hindi pa tayo kumain. Hindi na yung salo-salo, lalabas tayo, kain sa labas in school. Pero dito sa church, it's not applicable. May mga bagay din na gaya ng iba-ibang gawain na ginagawa natin sa church na hindi na pwedeng gawin. So, it is good to have a different vision. Amen? Gumawa ng another way on how we can please and do the mission of God. Maybe yung dati natin ginagawa is not applicable anymore. But maybe by social, online, yung mga live streaming, pwede natin abutin, amen? Kasi ang nangyayari po ngayon is, kapag may mga bagong bagay, normally ang mga tao is, for example, tuturuan ako ni Pastor Kelvin ng gitara. Wala ko sasabihin, ang hirap naman yan, ayokong gawin. Parang
parang ayaw ko mag-effort, wala din yung full na yung perseverance. Kapag minsan yung mga bagay is related to changes na, kunyari, believer ka, gusto mo maging believer, kasi mahirapan ka, sometimes you tend to quit. You tend to quit kasi mahirap. Ayaw mo mag-effort. Tapos minsan sabi mo, hindi kasi ako sanay maging Christian. Hindi ko kayang gawin yung mga yan. Pero alam niyo yung godly perspective is embracing what is positive. Amen? Hindi doon sa kung ano yung unang maiisip mo, yun ang i-accept mo. What Christianity means is following the Word of God. Sabi sa Bible, we need to think what is right, we need to think what is good, we need to think what is noble in our minds. Amen? Sabi ko, maybe yung sitwasyon natin kung bakit kailangan natin dumaan sa quarantine, dumaan sa pandemic, not pandemic, sa period of pandemic, is maybe simply God is teaching you patience. Na dati hindi niya kaya ituro sa inyo before. Kasi nga syempre, full of activities, na mayroon church, mayroon ganyan. But yung lockdown, maybe it is a point of, my child, you need the patience of it. Amen? And sometimes, maybe God wants to teach us to value the things that we had before. Dati, hindi natin na-realize, napakasarap pala pumunta ng church. Napakasarap na nandito pala ako sa church. Noong unang time na nakapag-attend ako ng church, alam niyo, para akong batang niregaluhan, napakadaming regalo nung pumunta ako ng church. Feeling ko kasi galak na galak yung puso ko. And I've seen na one of the things that ina-treasure ko pala sa puso is the church. Marirealize na lang yung bagay na yan kapag minsan nawawala sa iyo. Amen. And it's a great opportunity sa atin mag-live streaming man o nandito man tayo sa church is to attend the church because it is where we get our strength. Amen. It is to value. Minsan kailangan natin i-value mga bagay na binigyan sa atin ng Panginoon. And sometimes God simply wants to teach you not to be busy. Anak, mag-quarantine ka. To be with me. Kailangan mo yung time na namimiss na kita. Just need you to be here. Maybe walang anumang bagay sa mundong ito na pwede makapag-stop unless God wants it. Amen? Even yung sitwasyon na nakapag-quarantine tayo, I believe God was working in your life in those moments. Yun yung kailangan natin magkaroon. The vision is different. Yung perspective natin is not what the word say. Kasi kung ano na kayo ng TV sasabihin, mga patayan, ang daming mga namatay dito sa lugar na ito, ang daming contagions, ang daming ganyan. How about what is God doing behind that? Amen. May mga bagay na minsan hindi natin maintindihan, but God was speaking to you in that moment. My child, be with me this time. I miss you so much. Amen. Sa mga ganitong opportunity, we need to change our vision, our perspective. Kasi if we allow the negative thoughts in our minds, yun na yung kakain sa atin. Diba sabi sa Bible, do not be transformed, gaya ng mga shinare na verse. Yung mindset natin should be always be on that. And sa mga taong walang trabaho, kasi ako din is talagang ganun ang sitwasyon, medyo ganun gaya nung kanina na sinasabi natin. The thing is, I think the best question we need to do is, Lord, what do you want me to learn? Amen? Kasi there are purpose sa Panginoon kung bakit mag-stay ka, bakit hindi ka mag-stay, ano yung mga gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon. And I realized nung nadudun ako sa Palma, sabi ko, konti na lang yung oras ng trabaho kung binigay sa akin. Tapos parang, syempre hindi mo, may time, ang dami kong extra time. And I think, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi yung purpose pala na yun is to teach me na yung mabigay ko yung time para makapag-aral ng Bible studies, makapag-aral ng salita niya, at most of the time nalaman na yung purpose pala ng Panginoon, binabasa niya yung oras ko para makatulong sa church. Church in a way na kailangan mag-ayos ng alimentasyon doon sa Palma kasi until now we have alimentasyon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sometimes we may be affected, but it is because God wants you to do something different from the other. If titingnan mo lang, focus mo, wala lang ng trabaho, wala akong source of income. Pero what is God wants to teach you? What is God wants to do for you? Maybe He wants you to na magamit for another purpose. Amen? So maybe on this pandemic, the best question is, Lord, what must I do? I don't know. What do you want me to learn? What do you want me to do? Kasi we never know. Maybe it is a time for us to be revived again. And sometimes,
we need to find another way, mga bagay na different. Yung perspective natin sa mundo, dapat it's not laging hardship. Ang word na hardship at saka challenge is quite similar. Kasi merong obstacle.